Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, wala tayong masyadong alam sa katauhan ni San Jose. Alam natin nung isang araw, ang kanyang ama ay si Jacob. Si Jose ang naging kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Siya'y isang karpintero. At sa ating ebanghelyo sa ngayon, binanggit na ang plano ni Jose ay hiwalayan ng tahimik si Maria. At si Jose ay isang taong matuwid. Sa isang banda, alam natin na bilang isang taong matuwid, hindi lamang niya sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kung hindi si San Jose din, bilang isang Hudyo, ay lagi nakikiisa sa lahat ng mga gawain ng Hudyo nung kanyang kapanahunan. Kaya sinasama niya si Maria saka si Jesus sa templo ng Jerusalem kapag mayroong kapistahan. Si Jose din ay isang taong masunurin sa batas. Kaya nung sinabi nung panahon ni Augusto Cesar na kailangan magpatala ang lahat ng tao, siya mismo nagpunta kasama ang nagdadalang taong si Maria para magpatala para sa census. At sa ating pong ebanghelyo, ating ding narinig na ang Panginoon ay nakipag-usap kay Jose sa pamamagitan mismo ng anghel sa isang panaginip. Yan lamang ang mga bagay na ating alam tungkol kay San Jose. Pero isang bagay po ang kapansin-pansin sa buong Biblia, wala ni isa man sinabi si San Jose. Wala isa mang sinabi si San Jose. Wala tayong narinig na tanong kay San Jose. Wala tayong narinig na awit mula kay San Jose. Wala tayong narinig anumang salita na nanggaling kay San Jose. Pero sa araw na ito, ang sabi nung ating ebanghelyo, nang magising si San Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Walang salita, pero napakalakas ng kanyang kilos. Pero napakalinaw ng kanyang kilos. Pero napakabuti ng kanyang kilos. Yan ang unang paalaala sa atin ng ebanghelyo sa ngayon. Maaaring may mga panahon, puro tayo salita. Pero sa isang banda, ang pinakamahalaga at magiging batayan mismo ng ating pagkatao at tayo ay maalaala ng ating pamilya o ng ating kapwa, hindi sa dami ng mga salita na ating binanggit sa kanila. Kasi sa isang banda, pwedeng bilang magulang sa ating tahanan, marami tayo mga payo sa ating mga anak. Bilang kaibigan sa ating kapwa, maaaring may mga pakakataon tayo ay kaututang dila ng mga taong ito. Pero sa isang banda, ang pinakamahalaga talaga sa isang tao ay hindi lamang yung kanyang salita, kung hindi mismo yung kanyang kilos, yung kanyang gawa. Ano yung kanilang nakita sa atin? Ano yung kanilang naramdaman mula sa atin? Paano ba yung ating salita ay nakita ng ating kapwa, ng ating pamilya sa ating mismong kinikilos at ginagawa araw-araw? Kaya yan ang unang mahalagang ating tignan sa ating mga sarili. Ano ba ang sinasabi ng ating kilos tungkol sa atin? Yung bang ating kinikilos mismo ay nakapagbibigay ng magandang halimbawa sa ating pamilya, sa ating kapwa. Pero sa isang banda, pangalawa, ang sabi ng ating ebanghelyo, si Jose ay isang taong matuwid, kaya balak niyang hiwalayan ng tahimik si Maria. Bilang isang taong matuwid, hindi lamang niya gustong sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi bilang isang taong matuwid, kanya ding ginagalang at minamahal si Maria. Sabi nga natin, pwedeng ipahiya ni San Jose si Maria sa publiko. Bakit?
sapagkat sila'y nakatakda ng ikasal nang mabalitaan ni Jose na ang kanyang kabiyak na si Maria ay nagdadalang tao na. Pero maganda yung sinabi ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ng ating ebanghelyo, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa at ayaw niyang mapahiya si Maria. Yun po yung paalaala sa atin. Kasi baka sa isang banda, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Tayo ay taong matuwid. Pero ang tanong din ay, may mga pakakataon ba sa ating buhay, sa ating kilos, tayo ay hindi considerate, ating hindi iniisip ano ba yung kinikilos natin at paano yun nakakaapekto mismo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, ayaw niyang mapahiya si Maria. Kasi baka pangalawa, may mga pakakataon, yung ating kilos ay nagsasabi lamang na tayo ay tuwid, na tayo ay sumusunod sa Diyos. Pero ang tanong, tayo din ba ay nagmamalasakit sa ating kapwa? Tayo din ba ay merong pakiramdam para sa ating kapwa? Tayo din ba ay sensitibo sa nararamdaman ng bawat isa? Baka kasi sa isang banda tayo ay dasal ng dasal, baka sa isang banda tayo ay sunod ng sunod sa kalooban ng Panginoon, pero atin namang pinapahiya mismo yung ating pamilya, yung ating kapwa, yung ating kapitbahay, yung ibang tao. Kaya nga para kay Jose, pangalawa, hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang bagay na ito, yung pagsunod sa Diyos at magandang asal patungo sa ating kapwa. Maganda ding ating tignan, kamusta ba yung ating asal, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kung hindi paano ba tayo makitungo mismo sa ating kapwa? Palagi ba nating iniisip ano yung magiging epekto ng ating kinikilos, ng ating sinasabi sa mga tao na nakapalibot sa atin, katulad mismo ng ginawa ni San Jose sa ating ebanghelyo sa ngayon? Pero pangatlo, maganda ding ating tignan, baka katulad ni San Jose, may mga pakakataon, pakiramdam natin tayo ay hindi karapat-dapat. Bakit? Kasi wala talagang nakakakilala sa atin, wala talagang ganoong mga bagay na naisulat tungkol sa atin. Sabi ko nga, wala tayong alam kay San Jose, maliban na ang kanyang ama ay si Jacob, na ang kanyang asawa ay si Maria, na siya isang karpintero, na siya isang taong matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Pero ito po yung pangatlong hamon sa atin. Kahit sino, katulad ni San Jose, sa ating kasimplihan, sa ating katahimikan, pwede tayong gamitin ng ating Panginoong Diyos. Hindi kinakailangan laging maingay. Hindi laging kinakailangan nasa gitna. Hindi laging kinakailangan laging bida. Hindi kinakailangan laging tayo ang sentro ng kwento ng buhay ng ating kapwa. Pero ito po yung pangatlong magandang halimbawa ni San Jose. Sa kanyang katahimikan, sa kanyang kapayakan, ipinakita ng Panginoon na kahit sino man sa atin ay pwede niyang gamitin. Sa tayo lamang katulad ni San Jose ay marunong makinig at marunong sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Alam po niyo, merong magandang sinabi si Pope Francis tungkol kay San Jose. Ang sabi niya ay, Joseph teaches us that faith in God includes believing that He can work even through our fears, our frailties, and our weaknesses. He also teaches us that amid the tempest of life, we must never be afraid to let God steer our course. Maganda yung paalaala ni Pope Francis. Parang sinasabi niya sa atin, bahagi ng ating pananampalataya sa Diyos ay yung ating pangunawa na pwede tayong gamitin ng Panginoon sa likuran ng ating kahinaan, sa likuran ng ating kapayakan, sa likuran ng kasimplihan ng ating buhay. Pero sa isang banda, tinuturi din daw sa atin ni San Jose na sa likuran ng ating mga takot at pangamba sa buhay,
huwag tayong matatakot na magbigay ng ating oo sa Diyos. Kasi ang Panginoon ang siyang bahala sa atin. Di ko mga kapatid, magandang paalaala itong ating ebanghelyo sa ngayon. Si San Jose, simpleng tao. Si San Jose, tahimik na tao. Pero sa isang banda, kung ating tutuusin, hindi nga niya nakita ang kamatayan sa krus ni Kristo. Sabi nga ng mga dalubhasa sa Biblia, marahil bago si Jesus ay nagsimula ng kanyang pangangaral, patay na si San Jose. Kasi kung buhay si San Jose, kasama siya ni Maria na nandoon, tumutulong kay Jesus at makikita sa mga mahalagang yugto sa buhay ni Jesus. Mga kapatid, maraming ginawa si San Jose, pero hindi nakita ni San Jose yung ibinunga ng kanyang ginawa. Hindi nakita ni San Jose ang ibinunga ng kanyang ginawa. Magandang paalaala rin niya sa atin. Minsan baka tayo ang nagtatanim, pero iba ang aani. Maaaring tayo ay naghahasik, pero baka hindi na natin makikita ang bunga ng ating mga hinasik. Ang tanong ay, okay din ba sa atin yung mga bagay na yun? Kasi kay San Jose, kahit hindi niya nakita ang kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus, panatag ang kanyang kalooban. Bakit? Kasi alam ni San Jose na nagawa niya ang kanyang misyon na galing mismo sa Panginoon. Meron pong magandang sinabi si Pope Benedict XVI tungkol dito. Ang sabi niya, the silence of Saint Joseph is the perfect silence of a man who listens intently to the voice of God and who lives in perfect harmony with the divine will. Siya daw ang halimbawa ng tunay na katahimikan, yung katahimikan na laging handang makinig sa tinig ng Diyos, at yung katahimikan na yung kanyang buhay mismo ay nakaugma sa kalooban mismo ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ating nakita tahimik na tahimik ang buhay ni San Jose, bagamat may mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay ni Maria. Pero ano ang sinasabi doon? Sa kanyang katahimikan, yung kanyang kilos ang nagsalita. Sa kanyang katahimikan, ating nakita ang kanyang katapatan sa kalooban ng Panginoong Diyos. At sa kanyang katahimikan, ating nakita ang kanyang kapayakan. Mga kapatid, hindi naman kinakailangan lagi tayong salita ng salita. Hindi naman laging kinakailangan tayo ay nasa sentro ng buhay ng ating kapwa. Sana katulad din ng San Jose, okay lang sa atin yung tumahimik. Okay lang sa atin yung nasa gilid. Basta ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Amen.